Ito na nga po pala yung araw na papunta nga kami sa lugar kung saan nakatira si Angelica, kaya naman bakas sa mukha ni Angel talagang masaya nga siya. Dito na nga rin kami magpapalipas ng gabi dahil kinabukasan ay kukunin na nga namin si Angelica at isasama na nga namin sa kubo. Bali dito nga kami matutulog sa bahay ng isa kong ate at dito na nga rin kami naghapunan. Maganda nga sila dito ng masarap na tinola at meron pang ang kalderetang karne ng kambing. Ito nga pamangkin ko na si Shin dahil wala nga siyang crib at dahil malikot nga siya kaya dito muna siya nilagay sa washing machine. At nandito nga rin pala itong pamangkin ko na si Sia at pati na rin yung iba kong pamangkin na palagi ko nga itong namimiss sila kapag nagpupunta ako dito. Ito nga yung ate ko na may-ari ng bahay na to at yung buhat-buhat niya nga na baby ay anak nga din niya ng isa ko pang ate. Siya nga si Athena. Ang bilis nga lang din lumaki ni Athena, parang kailan lang nung ipinanganak yan ako nga ang unang bumuhat sa kanya. Ako kasi yung nagbantay sa kanila nung mama niya nung ipinanganak nga siya sa hospital. Kaya may vlog nga din ako nung ipinanganak siya at ayun nga yung mama niya yung nagsasundok nga na yan. At si Angel nga, tignan nyo, napakasarap nga ng kain dito. Kung naalala nyo nga po yung vlog namin sa bahay na to nung may bagyong Pipito, grabe nga yung pinagdaanan namin nun dito sa bahay na to. Yung sanggol nga nakasakasama namin nun dito sa bahay na to nung may bagyong Pipito, si Shin nga yun. Ngayon nga ay malaki na siya. Meron nga rin silang nilagang talbos ng kamote dito, kaya naman natuwa ako, gustong gusto ko nga yan. Tapos isasawsaw nga lang sa bagoong na may sili at kalamansi. Ito nga po palang isa kong ate, meron nga siyang negosyo and gumagawa nga siya ng mga bracelet na ganyan. At si Angel nga ay nagustuhan niya, kaya naman pinapili ko nga siya dyan para may ipasalubong siya sa mga kapatid niya. Kaya naman tignan nyo, tuwang-tuwa nga siya dito. Ako naman ay may nagustuhan nga rin ako dito. Ang cute nga nitong kulay pink, kaya naman kinuha ko nga din. Ireregalo ko nga ito sa kaibigan ko na nasa Tarlac. Kapag nga nagawi ako doon ay ibibigay ko nga sa kanya. Bumili na nga rin ako ng isa pa at kulay violet. Ibibigay ko nga kay Laarni pag nagkita kami dahil paborito niya nga ang kulay violet. Ito nga yung mga napili ni Angel para sa mga kapatid niya at sa mama niya. Medyo may karamihan nga din yung binili namin na bracelet, kaya naman may pandagdag nga sa panggatas si Athena. Natutuwa nga ako dahil naisipan nga nila na gumawa ng bracelet at ibenta para may pandagdag nga sila sa pang-araw-araw nila. Yung gabi nga na to, nagsabi nga si Angel sa akin na dito niya nga raw gusto matulog sa pamilya niya kila Angelica. At nung pagkarating nga namin dito, nag-usap nga agad sila at ayan, naiyak pa nga si Angelica dito. Si Angelica kasi ay open na open nga yan kay Angel, kaya naman pag bumibisita nga kami dito ay nag-uusap nga silang dalawa. Dito rin kasi sila nung gabi na to, siguro nga may nasabi sila sa kanya, kaya ayan, nakapag-open nga siya kay Angel nung dating namin dito. Sa totoo lang, nahihirapan at nalulungkot din sa Angelica kung aalis nga siya dito sa bahay nila. Dahil tama naman yung mga magulang nila, kung aalis nga siya dito, mahihirapan na nga sila sa mga gawaing bahay. Sobrang nalulungkot siya dahil hindi na nga siya makakatulong sa mga magulang niya sa pang-araw-araw na buhay nila dito sa bukid, dito sa bahay nila. Pero sa kabila nun, mas gusto niya raw makapag-aral at makapag-focus. Para nga raw mas makatulong siya sa pamilya niya. Pwede ko naman siyang suportahan sa pag-aaral niya kahit nga dito siya nakatira. Pero dahil ayaw niya na nga sa school na pinanggalingan niya dahil meron niyang malalim na dahilan, siguro nga babanggitin na lang namin sa mga susunod na video. Kinabukasan na nga ito at maaga nga ako nagising dahil ito na nga yung araw na kukunin namin si Angelica. Pero sabi nga ng mama niya kung pwede sa hapon na nga lang daw namin siya isama at pupunta nga raw muna sila sa bundok nila para mangopra ng niyog. Sabi ko nga sasama ako sa kanila sa bundok kung saan mangongopra nga sila ng niyog. Kaya naman napaaga nga ako ng gising at ayan, nagsalin na nga rin ako ng mainit na tubig dito sa thermos dahil magkakape nga ako bago ako umalis. Mahirap kasing umahon sa malayong bundok kung walang laman ang tiyan natin o kaya naman hindi man lang napainitan sa umaga. Nagtimpla ko na nga rin ng gatas yung mga pamangkin ko dito para sabay-sabay na nga din kami makapagpainit ng tiyan. Sobrang excited nga ako nung araw na to dahil alam kong sa araw nga na ito ay mararanasan ko nga ulit yung dating buhay namin. Yung aakyat kami sa malayo at sa materik na bundok at kukuha ng mga produkto na pwede naming ibaba para pagkaperahan. Naalala ko nung 2 oras namin lalakarin bago kami makarating sa bundok namin kung saan kami kumukuha ng kamote, saging at kung ano-ano pa. Napakahirap kaya ng ganong buhay lalo na nga pag pauwi na kami dahil pababa nga yung bundok. Pag pababa na kasi kami, yun na nga yung marami na kaming dala na mabibigat.